Well! Hello mga Bebshi! For today's mini vlog ay gagawa tayo ng napakasimple lang din naman na recipe. Pwede natin gawing merienda at pwede na nga din itong gawing pang-ulam. Ang gagawin natin ngayon na recipe ay vegetable fritter or sa Tagalog tinatawag nga itong ukoy. Maganda to para sa mga bata na hindi kumakain ng gulay. Speaking of gulay, ang gagamitin natin dito ay carrots, kalabasa, tapos maglalagay tayo dito ng kamote at onion. Pagkatapos nating mabalatan itong mga gulay ay hiwain na din natin. Ang tawag nga pala ng hiwa na to sa Ingles ay julienne. Same proseso lang din sa mga natitira pang gulay. Version ko lang to ng ukoy mga Bebshi ha. Alam kong maraming recipe na ng ukoy na ginagawa sa iba't ibang lugar. Syempre, walang makakapalit sa traditional na luto ng ukoy. Simple lang naman ang recipe na ito at napakadali lang din siyang gawin mga Bebshi. Insaktong tapos na nga din itong aking mga gulay na hiniwa. Sunod naman na i-transfer ko lang ito sa malaking lalagyan. At para naman sa ating butter mixture ay gumamit nga lang din ako dito ng crispy fry. So double crunch ang binili kong crispy fry mga Bebshi. So pagkatapos mabuksan ang pack ng crispy fry ay meron siyang dalawang step. So una itong ginawa ko na butter mixture, nilagyan ko lang to ng 1/2 cup na tubig. Tapos ay inimix ko lang yan mga Bebshi hanggang sa wala ng buo-buo at nilagay ko na siya dito sa gulay. Halu-haluin lamang natin ito para naman ay insaktong makot itong ating gulay. Step 2 naman ay nilagay ko na nga din ang ating breading pack. Pagkatapos ay i-mix lang natin ito mga Bebshi. Sunod naman ay maglalagay na tayo dito ng mantika sa ating mainit na kawali. Gamit itong ating food tong ay mag-scoop lang tayo dito ng gulay and then ilagay natin dito sa mainit na mantika. Iprito natin to mga Bebshi sa medium setting na apoy. Huwag niyong hinaan ang apoy para naman hindi masyadong mag-absorb ng oil itong ating gulay. So pagka nag-crispy na nga din ito ay baliktarin naman natin para yung kabila naman ng maluto. I-try niyo na din ito mga Bebshi. Ang sarap nitong pang merienda mga Bebshi at pwede na nga din itong ulamin lalo na ng mga bata na hindi kumakain ng gulay. Sigurado talaga akong gagawin ko pa ito ulit dahil ang sarap ng recipe na ito mga Bebshi at napakadali lang talagang gawin. Ayan na at luto na nga din itong aking vegetable fritter or tinatawag nating ukoy. Nila mga Bebshi, sobrang sarap nga daw. Kaya naman, that's all for today and see you again sa my next video. Bye! Tikman na nila ang ukoy, man tawag sa Tagalog. It's ukoy. Ano na guys? Tikman natin yung niluto ni Ivy. Let's taste this. Ukoy, ilang tawagan niya? Sa Tagalog. Pero Sa Tagalog. vegetable fritter siya sa English. Kung sa may mag-breading ano? Kuan katong crispy fry nga double crunch. Sila na sila. Kalabasa. Sweet potato. Sweet potato? Oh, dayon. Abi na akong kalabasa. Oh, Nabasa. Umik siya. crispy Bagay pa. talaga sa suka. For me lang ha. Yeah. Kaya ako. Crispy pa? Ako kami gamit sa Nga, hindi akong kekes-pingas. Okay. Naangkatan ko sa kamote, sa paa. Carrots, Mag-blend. kalabasa. Yeah. It's yummy guys. And it's... Sabi tayo. Kuhan siya. It's called ukoy. Ang ukoy sa amin guys, sa Bisaya Nasa ukoy, suba. monster sa dagat. Pero sa iba sa Kaya sa Maynila, anak ko, naglaban. ulam sa kanila, di ba? Oo. Pero na-adapt na din natin yung ulam nila ng ukoy. Dili gahi. Di man, mumuksa. Ay, ngayong! Uyong, kadukin, uyong. Uy, uli pa ka. Parisan man ang kanon. Ha? Pwede sa kanin, pwede rin to sa Kadugtong mga tagka? nagda-diet, di ba, Ben? Oh. Ay, mo di pag-diet? Oh, pwede na sugdan nimo kaon. Everyday para lumiit ang Mag-water ra ba ka na? Cook man ko. ito ka ganito, kakain talaga ako kasi gulay. Oo. Sa Ganito. Pwede man sa mga bata kay ano man tanto. Gulay. Ano siya? Ukoy. Ah, ang gibutang? Carrots, kamote, onion, o kalabasa. With crispy fry lang dayon. No. Katilaw sa Amanda. Kaon na siya na. 2, 3. Ah! Bato ka dyan. Wow. Paman ni bato. Kayo. Salamat. No, nagchika naman siya. Ano naman, me? Ikaw man na ulahe.
Ganun sulit, uyok. Wow. 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 Mana lagi. Kumana man. Senta ba hangap dayon go. Thank you. Well. Hello mga Bebshi. Good afternoon. So ngayon, kakauwi ko lang galing farm. And nandito tayo sa pinagawa nating bahay. So as you can see, wala na pong nagtatrabaho dyan sa taas. So pinahinto ko muna yung trabaho sa taas dahil marami pa kaming gagastusin ngayon since papalapit na nga din ang Christmas. Tapos pagkatapos ng Christmas, birthday ng anak namin, this coming 28. So may New Year pa. So ayan, marami akong gagastusin. So pinahinto ko na lang muna yung taas. And yung baba, yung trinabaho ngayon nila hubby, since meron naman dyang mga semento, uunahin nila yung septic tank kasi para malagyan na ng semento and ma-close na para ma-prepare na din ang gagawing ground floor or mag-flooring na sila dyan. And ngayon naman, merong nag-comment na dahil utang nga daw tong bahay na pinatayo natin and hindi daw ito matatapos. So yun yung comment niya. So for me, okay lang din naman sa akin sa panahon ngayon kasi praktikalan na tayo ngayon. Di baling utang, basta nakapagpatayo na and okay lang din naman kasi sahod din naman ako sa aking pag-vlog. So no worries, dahil ang utang na mabayaran ko din naman yan. Basta kumayod lang everyday para magkasweldo sa aking vlog, diba? So at least nasimulan ko ang aking pangarap na bahay kahit sa pamagitan ng utang. Nasimulan ko siya at natayo na siya dahil ang utang mababayaran din naman natin yan. Basta kumayod lang tayo everyday. Kahit dahil alam naman natin na meron tayong sweldo, di ba? So, why not? Utang tayo kasi pag hindi tayo utang, hindi tayo makaka-push, di ba? Wala tayong goal. So, for me lang, hindi ko yan inaano sa lahat. So, for me lang, para meron kang goal, meron kang gagawin everyday. Ito yung magpupush sa amin na magtrabaho, lumabas sa aming comfort zone, dahil meron kaming goal sa aming bahay and meron kaming dapat bayaran. So, yan yung ginagawa ko talaga ngayon. Kaya, everyday work talaga. Kahit ngayon na may binat ako, pero laban pa rin. Minom lang talaga tayo ng gamot. So, ayan. Di baling utang. Basta, babayaran din naman yan. And, kaysa naman, di ba, kaysa naman, kagaya ng iba na meron nga silang mga mamahaling gamit, nakapagtayo sila ng bahay. Pero, galing sa mga alam nyo na yan, kabili sila ng mga sasakyan kapag patayo sila ng bahay dahil sa kanilang pinopromote na platform. So, di baling utang, basta wag lang ako mag-promote ng mga ganyang platform. Pero hindi ko naman sila dinajudge ha. Sa akin lang, kasi meron nagsabi na utang yung bahay namin tapos hindi matatapos. So, okay lang na utang basta hindi kami mag-promote ng mga platform na ganyan para lang makapagpatayo kami nitong bahay. So, hindi ko nilahat yung mga nagpo-promote ha na nakapagpatayo sila ng bahay and nakakabili sila ng mga sasakyan, ganun. So, nasa sa kanila na din yon. So, ayan mga Bebshi. Tingnan natin yung mga ginawa nila dyan ngayon. Ito si Hubby. So, siya yung nag-arrange dyan ng hollow block. Tingnan natin. So, ito, update natin ha. Ayan. Meron na silang nalagay dito na hollow blocks. Ito ang magiging pintuan namin. Ayan. Tapos, kasi inuna nila tinapos talaga nila itong septic tank. Ayan na. Para masimulan na din ang flooring dito sa ating ground floor. Ayan na ang ating septic tank. Dito na din ang tubo. Para sa aking gagawin na CR. So, yan lang muna sa ngayon mga Bebshi. Update ko na lang kayo sa mga susunod pa na update sa ating bahay na pinagawa. Kasi ngayon, hindi ko pa talaga siya ipagpatuloy. Siguro by January na or pag meron ng pangsahod sa mga namin panday. Kasi yan lang din kasi ang kulang. At least meron na naman ditong cladding, tapos yung color. Okay naman yung na kabit na. So, yan lang. Meron ng materyales and yung isasahod lang sa mga aking mga trabahante. So, ayan guys. Thank you so much and salamat sa inyong pag-share, pag-comment, pag-react ng aking mga video. So, malaking tulong po yan. And that's all. So, see you again sa aking next update sa ating bahay.
sa ating bahay na pinatayo. So, that's all. Bye! See you again. God bless you all.